Magandang umaga, Sister Nora, may family. Magandang umaga po. Nandito na. Kay Kristo lang pag-asa ko, liwanag tibay sa mundo, batong panulog na ito, di matitinag ng bagyo, pag-ibig na kay dakila, sa takot mo mapayapa, kaaliwan ko sa lupa, Kristong biyayang sagana. Kay Kristo na naging tao, Diyos na lubos pumarito, katwirang lingap sa mundo, hinamak nating totoo, at dun sa krus siya'y namatay, buod ng Diyos aking salay, pinaglubag niyang mahusay, dahil kay Kristo'y nabuhay. Sa kuweba ay inilibing, ilaw nilagom ng dilim, ngunit araw niya'y dumating, na siya'y muling nabuhay din, at pagbango'y nagtagumpay sa kamatayang kaaway. Ako'y kanyang aking tunay, kanyang dugo aking buhay. Walang sala o takot man, dahil si Kristo'y tanggulan, sa simula't katapusan, buhay tanging kay Kristo lang, sa Kanya'y di mawawaglit, hanggang Kanyang pagbabalik, habang dito sa daigdig, kay Kristo lang tumitindig. Amen and amen. Opo, mga minamahal ko, nawa ang ating pong pag-asa ay mapatungo lamang sa ating pong mahal na Panginoon Jesus, sapagkat tunay nga na wala tayong ibang maaasahan kundi ang ating pong dakilang Diyos lamang. Kaya nga po piliin po natin sa buhay natin ito na lagi po tayong nakasandig at umaasa sa ating pong batong tanggulan, ang ating pong mahal na Panginoon Jesus. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating pong mga nakakasama sa ibang bansa ay magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang magabi, magandang madaling araw. Anuman pong oras ang inyong kinalalagyan sa mandako kayo ng mundo naroroon, ay lagi inyong maalaala at huwag malilimutan na tayo po'y minamahal ng Diyos ng labis at labis, at siya ay lubos na nagmamalasakit at nais tayong pagpalaing mainam. Ako pong muli yung likod kay Kristo na nagsasabi sa inyo, put God first and you will never be last. Ating pong simulan ng ating pong araw na umawit ng may kagalakan at masaya ang ating pong puso. At gayon din tayo po ay manalangin at mag-aral ng kanyang mahalagang mensahe ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ating pong binabati ang ating pong mga kamanggagawa sa Panginoon sa pamagitan ng Google Meet. Magandang morning, happy Friday, happy Vesper,
ay kila Sister Marcal, Ate Edith, Sister Nora, at yan din kay Sister Ami. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning po. Happy morning devotional. Happy preparation day po sa lahat. God bless us all. Good morning po. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa maghapong ito. God bless us all. Yan. Good morning po. Happy morning devotional sa lahat. Yan, maraming salamat sa inyong pong pagtugon sa pagbati at gayon din ay ating pong binabati rin naman ang ating pong mga ginigiliw at subaybay sa ating pong FB Live at gayon din sa mga sumusubaybay din po sa ating pong YouTube na pag-upload. At paman niyo po, medyo nag-struggle pa po tayo, nasa period of adjustment pa po tayo kung anong magandang gawin. Yung ating pong sound, ay aware po kami na medyo mahina at atin pong tinitingnan kung paano po natin gagawin na mas maayos ang ating pong audio. At tsaga-tsaga lang po muna at tayo po ay magkaroon muna ng pray niyo po, mga naman ko, na maging maayos po ang ating pong pagsasayimpapawid. Okay, so good morning rin po sa inyo. Happy Friday, happy Vesper. At ganyan din sabi ni Sister Melda, happy God first morning everyone. Every blessing is a blessing. Happy preparation day to all. God bless us all. At si Ate Sarah Lim, good morning. Happy morning devotional. God bless us all. At si Brother Chris Pongski, Sister Anne Lee, and family, good morning. Blessed morning devotional po sa ating lahat. At ganyan din naman si Ate Mary, good morning po sa lahat. God bless our devotional. God bless the family. At si Sister Flor Sonoria, good morning po. Kung kayo po ay nandiyan na sa FB, ay makisuyo po na maglagay lamang ng inyong mga inyong pong mga pagbati at kung meron man kayong mga isa-shoutout ay amin po iyang babasahin at isa-shoutout para sa inyo. At kung kayo man po ay may mga prayer request, ay amin po itong malulugod na ipanalangin. Okay, so ating po binabati rin si Ate Lita. Good morning, good morning. Happy Vesper. Ay, good morning po at salamat sa Panginoon at kami po ay nagkaroon na po, nagawa rin po sa linggo po kaming wala pong internet mga kapatid. At salamat po at kahapon ay nagawa na. Salamat din kay Sister Marical na walang sawang nagpapasa po ng link sa Panginoon, siyempre sa panibagong buhay. Happy morning devotional po. God bless us all po mga kapatid. Yan, amen and amen. Praise the Lord. Ang papuri at pasasalamat ay ating po ibalik sa ating pong mahal na Diyos, for God is good all the time and all the time God is good. Samantala, ating binabati rin Sister Gemaline Haylar at kanyang buong family. Good morning po sa lahat. Happy Vesper po. At si Nanay Eva at Tatay Mando Caños, good morning and happy Vesper po. Opo, sa ating po mga kapatid sa IPAG, magkita-kita po tayo diyan sa bukas na po yun, Sabado. At may fellowship po doon, mga minamahal. At ating pong ina-announce din ating pong mga kapatid, mga kaibigan na nagtutungo sa bahay-sambahan ng Limay, ay meron po tayong fellowship sa nagaganapin po sa IPAG Maribeles Church, po. At kaya nga po magiging closed church po bukas. At sa lahat po na nagnanais sumama, ay yung announcement po sa ating pong GC, makisuyo lamang po na ating pong bigyan pansin, pakitala na po ang ating mga pangalan upang tayo po ay mabilang. Okay, ganun din po sa Lamao, sa Lamao Mission Group. At pahintulutan nyo, natin pong babatiin din naman ang ilan sa mga komento, nag-share at nanood ng video, both Google as FB Live at gayon din po sa YouTube. Maraming salamat po sa mga bago nag-subscribe, po. At sa ngayon, meron na tayong sa last na pag-check ko ay mayroon na tayong 16 na subscribers. Ay dumami pa po sa tulong po ng bawat isa. At mauna nawa sa bayan ng Diyos ang pag-share at ang pagkakaroon ng inisyatibo na ito po ay atin pong tangkilikin ang sariling atin, nga. Atin pong binabati sila Sister MJ, Sister Annabel Barrios, Sister Jennifer Casimo, Bot Guevara, Sir Raul Di Castro, ang ating kasamahan sa hanap buhay, Mox Tolentino, si Manang Melda Gustilo, si Nanay Aurora Eranya mula pa sa Georgia,
At kaya din, siyempre, kasama niya dyan sila Sister Mina at kanyang buong family. At kaya din, Sister Anelia Cabahit, Sister Efrain Portes, at kaya din, Sister Giselle Perona, si Brother Jerome Bitog, at gayon din po Sister Lynn Rose, ang aking pinsan, Maria Criselda Gomez, ating po kasama sa anak buhay, Mimosa Enriquez, at gayon din si Ma'am Ami Soriano. Thank you so much po, Ma'am Ami. At lubos pong sa pangalan po ng Lamao Mission Group, ay lubos po kami nagpapasalamat sa inyo pong tulong na ipinadala upang ito po ay magamit sa pagpapatayo po ng bahay-sambahan sa lugar po ng Lamao. God bless you po at God bless po sa inyong ministry. God bless po sa inyong pong buong family. At ngayon din ay atin po pinasasalamatan ang lahat ng mga sponsors po, at mga taga-subaybay, both FB Live at YouTube, po. At patuloy po nating itangkilikin ang ating pong YouTube channel, God's Messages of Love. At para madali po natin itong matagpuan, itatype lang po natin yung first upload, yung pong morning devotional, Mahal Ka ni Jesus. Yung pong Jesus, J po yung kanya pong spelling, para madali nyo po matagpuan. At pagka nakita na, pag lumabas po yun, pakipindot nga lang po yung maliit na icon ng God's Messages of Love Ministry, at makakapasok na po kayo at makikita nyo po yung pong atin pong mga na-upload ng mga videos. Marami-rami na po iyon, mga kapatid. Okay, atin din po pinasasalamatan ng ating pong mga sponsors, mga kapatid. Yung ating pong mga sharers. Ayan, thank you so much po sa inyo. God bless. Ate Edith, Excuse, kamay. Brother Marlon, correction lang po. Yung H po ang ilagay nila, wag yung J. Kasi yung J po, lahat English po yun, wala tayo doon. Okay. So, baligtad pala. Thank you po, Ate Edith. H po pala ang ilalagay po doon sa Jesus. Po. Okay, para matagpuan niyo po iyon. Yan. Thank you so much. At sa ating pong pagpapatuloy, sa ating pong pagpupuri sa pamagitan ng pag-aawitan, at tayo po ay umawit na isang English song na ang buong sambahayan, mga minamahal ko, ay tinatawagan na tayo po ay magsama-samang unahin natin ating pong Diyos at magtalaga sa Kanya at maglingkod sa Kanya. As for me and my house, we will serve the Lord. Atin po itong awitin, mga kapatid. As a family, we join hands together, lifting praises to the Father above for sending His Son. We've chosen together as a family to serve Him forever, knowing nothing else will matter in time. We've made up our minds. Through the heat of the day,
Sa atin pong pambungad na awitin, atin na pong ihanda ang ating mga sarili sa presensya ng ating pong mahal na Diyos. Anyayaan po natin ang kanyang pong presensya. Awitin po natin ang Come Holy Spirit, I Need You. Tayo po'y manlalangin. Banal at mahabagin namin Diyos, pinupuri ka namin sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, manlalalang manunubos at tagapagligtas ng aming buhay, ang pag-ibig mo wagas at di nagmamalo noon, ngayon at magpakailan paman. Ikaw ang may akda ng langit at lupa. So umagang ito kami po nanghingi ng tawad sa nagang pagkakasalan. Limang po tayo kami patawarin. Salamat sa regalo ng buhay na inyong pinagkaloob sa bawat isa. Bigyan po kami ng kapayapaan, ng puso't isipan, pagmamahalan sa isa't isa kayo maging sentro ng aming buhay. Wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa buhay namin. Nagpapasalamat din po kami sa inyong kabutihan ng inyong anak na si Ma'am Aming Soriano sa pagtulong sa Lamang Mission Group. Patuloy niyo po siyang pagpalain. Naway ibalik sa kanila siksik liglig umaapaw ng mga biyaya sa kanilang kabutihan sa pakikilahok sa inyong mga gawain. Salamat din po Panginoon sa lahat ng mga answered prayer. Kung kami po'y nakatagpo ng kahabagan at kaawan sa inyo Panginoon, maaari po bang pagalingin niyo ang lahat ng mga may karamdaman ng stroke? Tatay Joel Laguna, Christian Trabado, si Ate Susan na kapatid ni Kuya David Jones, si Nanay ni Raymark Mercado, si Monique Angeles, si Kuya Winfred Mocodong Peace, si Julius Corpus, ang mga dinadialysis at candidate for dialysis, si Kuya Sam Guillermo, Nanay Belen Sapico, Nanay Liwayway, Kuya Nonoy Abkilan, Tatay Faustino Calayo, Mariela Aslisis Gundo, ang mga may cancer, miraculous and healing sa dalawang kaibigan ni Nanay Elsa, si Janet, si Tatay ni Sister Jenny, si Ate Mila Abiliera, si Alexa Berador, Kuya Pilomeno Cuenca, TJ Marcelino, Bert Urbanos, si Marco Alterejos, John R. Lucas Agustin, Ana Teresa Manila, Sister Nancy Arujado. Continuous healing and recovery sa aming mga kapatid, kay Ate Seni at sa kanilang sambayanan, kay Tito Boy, kay Chuck Rizin, kay Willie Marquez, kay Nanay Diding, kay Tata Romy Dubu, kay Tito Ed Bautista, kay Iting Lourdes Patulina. Siya po ay makalakad na. Dinidalangin din po namin sa inyo, Tito Rowan Lopez, Tatay Mando Caños, si Kuya Benny Duñego, Brother Gam, Brother Erwin, Sister Marlene Cataros, Brother Yamil, Brother Jerome Dutimas, Pastor Neil Ardin Dutimas, Sister Angie Dutimas, Auntie Vic Fernandez, Sister Levy Bitog, Sister Abby Ambrosio at ang kanyang nanay, Nanay Walita Kabakungan, Nanay Esther Kaibigan Tabian at ang kanyang mga apo, Nanay Baby Benitez, si Tita Mary. Ganun din naman si Mama, si Nanay Josepina, si Ate Edith at si Kuya Mitch West. Patuloy niyo po silang pagalingin sa kanilang karamdaman. Maranasan po nila na kayo ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa araw-araw na buhay. Ganun din naman po si Kuya Edgardo Manansala, Tatay Jesus and Ate Joy Villarosa, Nanay Meli Polorin, Engineer Humalon Joshua and Lebe Roche, si Sister Jessa, ang anak ni Ate Marlene Di Gaspi na ma-sleep dis at ang asawang si Kuya Rapi.
Nanay Narcisa, Ate Edith Jones, si Kuya David Jones, si Tita Lita Baluyot, Ate Lelia Rehenes, Brother Jonathan Tabora, Sister Beng Ferrer at ang kanyang ating si Sister Lizelty Mario, si Ate Sarah Marie, si Ate Rebecca Pilayo, si Kuya Jocor Diego, si Roda Dawal na may heart problem, ganun din naman Nanay Meli Progosa, Nanay Lucy, si Ate Minda Aquino, si Ate Marina Langrio, Health and Healing and Recovery, ganun din naman kalusugan sa buong pamilya. Si Kuya Dino Mateas, si Ate Gloria Espargera, Ate Rosemary Pilinas, Nanay Linda Custodio, si Ate Pe Reyes, si Marvin Rabosa, ganun din naman si Sister Jeline Espiritu sa kanyang kalusugan at si Baby Adi. Si Sister Queenie Dungka sa Health and Healing and Recovery at si Sister MJ Health and Healing and Recovery, Gerald Logos, si Kuya John Villarosa, Tatay Ricardo Bacobe, patuloy na kagalingan, kay Tita Nene, kay Tita Ruben, kay Melissa and Pansin na may brain bleeding, ganun din naman kay Tatay Moises Basea, si Yula na anak ni Sister Ann na may pigsa sa ulo ay siya po inyong pagalingin, si Tita Peli sa kanyang kadamdaman patuloy din po siyang pagalingin. Ganun din naman si Kuya Dante, si Kuya Ernie, si Matthew Tusi na makapagsalita na po ang batang ito at si Skyril Gabriel makalakad na po siya at makapagsalita na rin. Si Pastor Reyes Gabosa at si Rihanna Ligaspi sa kanilang operation naway ito po ay maging successful. Ganun din naman po dinadalangin namin ang mga nasa ospital, Sister Iris Iscon, si Ate Josephine Irog, naway patuloy po silang pagalingin at makalabas na rin po sila. Dinadalangin namin sa inyo patuloy na kagalingan sa kanilang naranasang operasyon, Nanay Miranda at si Sister Laura Padilla, si Ate Nora Arena sa kanyang kalusugan, ganun naman si Abby, si Melanie Malit sa kanyang MRI, si Sister Sol, si Brother Tolit, si Sister Mina sa kanilang kalusugan. Patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan. Dinadalangin din po namin sa inyo ang Manyaol family, si Ate Gina at ang anak ni Ate Pinalat na na-aksidente, inyo po silang gabayan. Ganun din naman si Clarice De Hongko sa kanyang kalusugan, si Brother Marlon Diego, ganun din naman sa kanyang balakang naway ito po muli na pong muli. Dinadalangin din po namin sa inyo ang lahat ng mga may karamdaman na hindi ko po nabanggit. Patuloy niyo po silang gawaran ng mga mapagpalang kamay na nagalis ng karamdaman mula ulo hanggang talampakan. Basbasan at pagpalain ng gamot tubig pagkain na dadali sa kanilang katawan, makapagbigay po ito ng patuloy na kagalingan. Blessing sa aming morning devotional, 7-7 prayer care group, sa aming mga sponsors, sa aming mga followers. Patuloy pong ibalik sa kanila siksik-liglig umapaw ng mga biyaya sa kanilang kabutihan sa pakikilahok sa inyong gawain. Kay Sister Gladys, kay Gay, kay Happy at Tunog ng Tapo ni Ate Minda Aquino, kay Gio Miguel, sa lahat ng OFW workers, ang sila naroon niyo po silang patnubayan. Edwin Garcia, si Hazen, si Morpe Roque, Unica Villarosa, ang buong pamilya ni Ate Lea Gumayagay, ang buong pamilya ni Ate Perez, ang buong pamilya ni Tita Peli, at ganun din naman buong pamilya ni Ate Laura, si Kyla, si Kylo, at si Kathleen panumbalikin sa pananampalataya. Si L.A. Silvestre, to be reminded of God's goodness and grace. Sister Din Argumido, Kevin Silverio, and Chris of Faith. Blessing and guidance kay Sister MJ sa kanyang ministry, kay Tita Lolet, kay Ate Jo, kay Lola Elena, at kay Lola Romy. Amang may struggle sa buhay, inyo po itong tulungan na malampasan po nila. Tatali William Balicoco and family, Arlen Nabosa, Manyaol family, Baluyot family, Sister Maylin Basea, Basea family, Ate Tina Lat, Angel Polguera, Sister Sheila Albanza, Sister Annalyn Puntag, si Jacob, si Joshua, at ganun din naman si Ate Judith at ang kanyang asawa at si Dayan. At ang Santa Cruz SDA Church magkaroon ng peace and unity. Ganun din naman si Jester Joy Hinampas. Sa kanyang interview siya po ay makapasa. Ang Bible student ay newly baptized ng Barangay Tambo. Music and Ministry Guidance and Protection and Blessing sa buong kahilingan ni Sister Mary May Espiritu. Ang Lamong Mission Group, ang Imelda Church Building, ang Kinawan ng CLPM. Dinadalangin din muna namin ang lahat ng crusade sa buong mundo. Inyo po itong patnubayan. At ang Women Ministry Crusade nila, Sister MJ, at ang lupa ni Tito Boy, mabili na po ito, at ang mga bagong binyagan sa West Manggahan, at ang bukas na gaganapin na fellowship, inyo din po itong gabayan, at ang buong pamilya ni Pastor Ian Pilisitas na nagpunta sa GC, inyo po silang patnubayan sa mga gawain doon, at ang iyong anak na gagamitin sa umagang ito, itago sa krus ng iyong kalbaryo, pahira na lang sa kabanalan ng kanyang labi, pawang sa inyo lamang ang kanyang sasalitain, maging pagpapala sa bawat isa. Bigyan po kami ng magandang internet connection, taboy ang kaway na si Satanas makatapos ng walang hadlang ang pagpapala ng langit ang siyang maranasan sa pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Amin tong isa kabuhay at ibahagi rin naman sa aming kapwa. Ito pong samot dalangin sa matamis pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.
Amen and amen. Maraming salamat kay Sister Mac Amen. sa panguna sa atin sa panalangin. Purihin, pasalamatan at ating sambahin ang Diyos na lumikha sa lahat at sa atin. Siyang dahilan kung bakit tayo umiiral. Na opo, mamamahal ko, God is good all the time and all the time God is good. Ang kanyang kabutihan na ating po naranasan nang tayo po ay bumangon, taglay ang buhay na pautang. Every gising is a blessing. Kaya nga po, lagyan ng ngiti ang ating mga labi at gaya ng sabi ng ating pumputing apostol. Ang sabi niya, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. At tayo po ay baka magkaroon ng masayang puso habang tayo nakikipagtagpo sa Kanya at magkaroon tayo ng pananabik na laging sa Kanya ay umaasa at sa Kanya ay nagtatalaga. Kapag tunay nga, maminamahal ko na ang tanging ligtas na lugar ay sa bisig ng Panginoon lamang po natin. Atin pong binabati ang mga nasa Google Meet na hindi ko nabati kanina. Good morning, good morning, good morning. Happy morning devotional po, Ate Sara, at sa inyong pong buong family. Good morning po. Happy Vesper po. And God bless us all. And happy Vesper, mga kapatid. At atin pong binabati rin ang mga nasa FB Live. Ano po, andyan si Sister Biolis Paragera. Good morning po sa ating lahat. God bless us all. By the way, Sister Bioli, ano po, meron pong church dyan po sa lugar ng Ipag. At nawa ito po ay natagpuan nyo na. Kasi parang nasabi ni Sister Marica nung last time ay kayo po ay hinanap nyo ang church po doon. Magkita-kita po tayo doon bukas. Sister Bioli, no? Ini-invite po namin kayo. Welcome po kayo sa pagtitipon ng gaganapin doon po sa lugar ng Ipag Church. Again din po sila Sister Villarolia. Good morning, happy preparation day to all. At si Ate Tessie Lopez Salver. Good morning, happy Friday and happy preparation day po sa lahat. God bless everyone. At again din si Nanay Juanita Arabos Kabakungan. Good morning po, happy preparation day po sa lahat. God bless us all. At minsan pa, akin po kayong inaanyayahan mga kapatid kung paano po sana gaano karami ang ating pong live viewers ay ganyan din karami ang ating pong sharers. 10 out of 10 po sana mga minamahal ko, no? Kaya po natin yan, no po? Yung wala pong bayad ng pag-share. At ngunit ang inyong pong pag-share ay malaki po ang magagawa. At magiging blessing po ito, mga minamahal ko, sa ating pong kapwa-tao na ating pong na-invite. Okay, so ang oras po natin, time check, alas 5:55 na ng umaga, kaya nga po ano pong hinihintay? Wag nang magtubili, wag nang magpatumpik-tumpik, wag nang papigil pa, tayo po ay bumangon-bangon na, gumising-gising na, at halina po, tayo po ay mag-morning devotional na. Ang panawagan po ay para sa buong pamilya, wala pong maiiwan mga kapatid, ano? Lahat po ay kasali sa ilalim ng bandera ng Prinsipe Emmanuel. Sa kanya pong altar ay tayo po magsasabing, as for me and my house, we will serve the Lord. Bago tayo umusad, tayo po muna ay manandaling yumuko para sa maikling panalangin. Dakilang Diyos, handa na po kaming tumanggap na iyong maaga at kompletong blessing. Ang espiritual na almusal, ang aral at mga pangaral, ang mensahe ng pag-ibig nyo ay amin pong nais mapag-alaman. Kaya minsan pa ang banal nyo espiritu na ang ibuhos, O Diyos, sa amin pong pagtitipon at sa pagsasahimpapawid namin. At kasama ang FB Live at gayon din po, O Diyos, ang YouTube, ay nawa ang mensahe nyo ay madala sa bawat isang pakinig ng bawat isang tao na maaabot ng aming pagsasapawid. At maging blessing nawa ito kapagkat ang salita nyo ay katotohanan, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa amin, at ang katotohanan ng salita nyo ang siyang magpapabanal sa amin. Nawa, baguhin ang aming pong buhay tungo sa wakas larawan ng Panginoong Jesus. Mahanda kami sa nalalapit yung pagbabalik. Mahanda kami sa pag-uwi sa langit na bayan na siyang aming pong tatahanan na inyo pong ihanda para sa amin. At nawa ang inyong mga anghel ang talaga upang kami po ay samahan at bantayan. Huwag kami mapasok ng tukso, makatapos po kami na kayo ang aming nakatagpo at mapapakalandakan namin pagkayari ng pong meeting na mas maalab, mas taimtiman at mas makabuluhan ang aming pakipagtagpo sa inyo sapagkat napakinggan namin ang tinig ninyo at kayo'y amin pong nakaniig. Salamat po Ama sa pagdinig sa aming panalangin, sa pagpapatawad sa aming pagpakasala at sa mga blessing na inyong kinaloob alang-alang po sa matamis sa pangalan amin pong Panginoong Jesus. Amen and amen. Okay, so atin pong isi-share sa screen ang atin pong babasahin. Okay, wait lang po
nawa ay malakas ang ating po tinututo ko na yung mukha ko po sa laptop po para masolusyonan ng panandalian yung problema po natin sa YouTube, no? Mahina yung sound ko po. Pero sa inyo po kayo na nagshi-share at sa atin pong mga pinapatugtog ay malakas naman. At nawa ay atin pong mahanapan ng dapat gawin. Ito pong atin pong problema ito. Okay, so ngayon po ay Hunyo 20. Bilang isang ugat sa tuyong lupa. Yan po ang atin pong pamagat. Mula po sa Isaiah 53, talatang 2. Ang sabi po ay ganito, sapagkat siya ay lalago, gaya ng ugat sa tuyong lupa, siya ay walang anyo ng kagandahan, at kapag nakita natin siya, walang kagandahan na dapat hangarin siya. Okay, ito po ang laman ng ating pong babasahin at akin po kayong inaanyahan na makisamahan po ng ito po ay ating pong pagreplikan. Gamitin po natin ating pangatwiran at gayon din ay samahan po natin ng napakaraming panalangin upang ang mensahe ay makarating po sa atin. Ito po ang laman niya. Ang mga tao nung una panahon ni Jesus hindi makita sa ilalim ng pagbabalat kayo ng kababaang loob ang kalwatian ng anak ng Diyos. Gaya po ng ating pong mga nakakaraang pag-aaral po na yung ating pong Panginoon Jesus ay kaiba ang kanyang pagtuturo at masumpungan na siya nga ang nagpapakilala sa Ama, na Diyos Ama po. Kaya nga dangan nga lamang ay sa mga dahilan na ating pong napag-aralan nung nakakaraan ay nakita natin na hindi siya tinanggap at hindi siya kinilala. Okay, ito po ay follow up po. Ang sabi dito sa ating pong binabasa, siya ay hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong may kalungkutan at bihasa sa kalungkutan. Siya ay para sa kanila bilang isang ugat mula sa tuyong lupa na walang anyo o kagandahan na dapat nilang hangarin siya. Yun po ang paningin sa ating pong Panginoon Jesus, mga minamahal ko, no? Sa kabila ng alam nyo, kung tayo po ay dadamhin natin yung karanasan ng ating pong Panginoon Jesus, ala ka nang gustong gawin, kundi at lang yung effort ay ginawa mo para sa ikabubuti ng sangkatauhan. Pero itong sangkatauhan na yung pinagmamalasakitan ay kataliwas yung ang ginabalik sa iyo. Ako ay talaga naman kung ating pong dadamhin. Siguro kung tayo po ay nasa nasa sapatos niya, mga kapatid, sa sandalyas sa ating pong Panginoon Jesus, ay siguro tayo ay iiwanan na lang natin. Sige kayo, bahala kayo sa buhay niyo. Pero kahanga-hanga ang ating pong Diyos, mga kapatid, at itong ating mga pag-aaral ay nagpapalapit sa Kanya at mas lalo natin siyang hahangaan at mamahalin. Ang sabi dito, naabot ni Kristo ang mga tao kung nasaan sila. Iniharap niya ang malinaw na katotohanan sa kanilang isipan sa pinakamapilit at simpleng wika. Ang mapagkumbabang dukha, ang pinakawalang pinag-aralan ay maaaring maunawaan sa pamagitan ng panampalataya sa Kanya na ang pinakadakilang katotohanan ng Diyos. Ang ganda nito, mga kapatid, sabi niya, naabot ni Kristo ang mga tao kung nasaan sila. Paano niya dinideliver ang mga mensaheng kanyang nais iparating? Sa abot kaya nila na maintindihan. Sabi nga, yung pong Christ method, ginawa po yan ni Apostol San Pablo. Sabi niya, sa mga barbaro, ako'y naging barbaro. Sabi niya, sa mga hintil, ako'y naging hintil. Sapagkat ang nais niya, ang lahat ay maabot at mapadalhan ng mabuting balita. Yung ebanghelyo, yung ating pong Panginoon Jesus. Ganon din po ang ating po dapat na maging gawain, yung ating pong gayahin kung paano i-deliver ang message yan po. At ito po ang nagawa na epektibo na ating pong mahal na Panginoon, yung pong naintindihan siya. Sabi nga siya ang pinakadakilang guro na nakilala ng buong mundo. Wala na pong papantay at wala nang magiging katulad pa ng ating Panginoon siya at siya lamang. Kaya nga kung meron tayong aasahang magtuturo sa atin, ay maigi na ating pong piliin ng ating pong Panginoon Jesus ang magturo sa atin. Brother, paano kami tuturuan ng Panginoon Jesus? Nasa langit na siya. Mga kapatid,
Yung kanyang salita, iniwan niya para sa atin. At iyan ay nakahambalang lamang sa ating pong mga tahanan. Ngayon na ating pong napakinggan, ay maaari nating bigyan pansin. Ano po? Atin pong buklatin ang kanyang pong mga salita, ang banal na kasulatan, at mapaturo po sa ating pong dakilang guro. Okay, sabi dito, hindi po hindi po pinagkait ang pagkatuto, yung learnings, hindi po. Kundi ito po ay nilatag ng ating pong Panginoon Jesus sa pinakamapilit at simpleng wika na kung saan ay maiintindihan. Ang kailangan lang daw, ang sabi nito, sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating pong Panginoon. Kaya nga po tayo po ay nagpe-pray bago tayo ay magbasa o bago tayo umusad at makinig ng salita ng Diyos. Sapagkat ang espiritual na bagay ay ating pong maintindihan lamang sa pang-espiritual na kaparaanan, ang banal na spirito. Kaya atin po sasamahan ng maraming prayer. Ang sabi dito ay ganito pa. Walang sino man ang kailangan na sumangguni sa mga matalinong doktor tungkol sa kanyang kahulugan. Hindi niya ginulo ang mga mangmang sa mahiwagang mga hinuha o gumamit ng mga hindi nakasanayan at natutunang mga salta na wala silang kaalaman. Paano ngayon ang ginawa ng ating Panginoon Jesus? Ito po ang kanyang ginawang pagtuturo. Ang pinakadakilang guro na nakilala sa mundo ay ang pinakatiyak, simple, at praktikal sa kanyang pagtuturo, habang tinitiyak ng mga pare at rabi sa kanilang sarili ang kanilang kakayanan na magturo sa mga tao o makayanang maging mga anak ng Diyos. Sa pagpapaliwanag ng doktrina, pinaratangan niya sila sa kamangmangan sa mga kasulatan o sa kapangyarihan ng Diyos. Yun po ang masakit, ano po? Itong siyang gumawa o siyang may akda ng mga kautusan at ng kasulatan ay mas makarunungan pa ito pong mga tao na bumasa ng kasulatan. Mga kapatid, ganun din po sana tayo, no? Igalang po natin banal na kasulatan at mapailalim po tayo sa kanyang pong banal na pagtuturo. Hindi po sa atin pong binabasa ngayon na nangyari na kung saan ay nilabanan nito pong mga taong ito kung ano ang sinasabi ng ating pong Panginoong Jesus. In a way, nagagawa po natin sa ating kapanahunan yan. Paanong paraan, brother? Sa pamamagitan po ng pagpapasunod sa Biblia sa gusto natin. Imbis na the other way around na kung saan tayo ang dapat na sumusunod sa sinasabi ng Biblia. Kaya nga po ang sabi nga, the rule of our faith should be, thus saith the Lord. Kinakailangan po kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon Jesus, kung ano ang sinasabi ng kanyang nasusulat na salita, yun po dapat ang mga minamahal ko ang siyang ating pong bibigyang halaga. Kasi nga, ang sabi dito, kung ating gagawin yun, yun po ang pinakatiyak, simple at praktikal na pagtuturo ng Panginoon. Tingnan niyo po, bakit hindi natin maintindihan? Sa panahon ng ating pong Panginoon Jesus, ginagamit niya pong mga talinhaga. Yun pong mga pang-araw-araw na nakikita at ginagawa. Mapansin nyo sa kanyang mga talinhaga, mga kapatid, ginagamit po yung mga magsasaka, yun pong mga mangingisda, yung pong ibon, yung mga halaman na liryo, mga kapatid, and so on and so forth. Upang sa gayon, pag nakita mo yon, maalala mo yung turo niya. Kaya sa ating kasalukuyan, mga panahon, mga kapatid, meron nun. At kapag ikaw ay aware dun po sa mga talinhaga, ay yun matatandaan. Kaya nga, bakit hindi mo maintindihan, mga kapatid, Kaya nga, kailangan lamang po mapaturo tayo sa ating pong Panginoon Jesus. At sa pamamagitan ng pagpipray, paghingi ng tulong sa Diyos, ay nakatitiyak po tayo ng agarang pagtugon ng ating pong mahal na Panginoon. Okay, ating pong ituloy ito pong pagbasa. Wait lang po, medyo matagal po ang paglipat, Okay, sabi dito, hindi ang pag-aaral ng mga dakilang tao sa mundo ang nagbubukas ng mga misteryo ng plano ng pagtubos. Pinag-aralan ng mga pari at mga rabi ang mga hula. Ngunit nabigo silang matuklasan ang mahalagang patunay ng pagdating ng Mesiyas, ng paraan ng kanyang pagdating, ng kanyang misyon at karakter. Biruin nyo ito, mga kapatid, Nagugol na mahabang panahon, ang sabi nga ay dalubhasa sa kasulatan. Yan po ang tawag sa mga pari at mga eskriba ng panahon ng ating pong Panginoon Jesus.
Ang sabi nga ay alam ang kasulatan, pero nabigong matagpuan ang Mesiyas na dumating. Na magpahanggang ngayon sila po ay naghihintay. Bakit? Minsan pa atin po itong babalik tanawan sa ating pong mga pag-aaral. Ano po? Sapagkat meron silang inaasahan sa kalang isip na ganito ang pagdating. Hindi yun po mismong sinabi ng banal na kasulatan ang kalapong inasahan. Kaya nga mga kapatid ko, no, huwag tayong mahulog sa ganito pong bitag, no po, para maintindihan natin ang banal na kasulatan. Mga kapatid, tayo po at mga kaibigan, ay kinakailangan po ay wala tayong basyuhin natin ang ating mga utak, sabi nga sa akin po napanood, empty your cup. Opo, kasi hindi po maaring lagyan ng laman ang punong-puno. Kasi tatapon lamang po at baliwala lang po yung nilalagay. Kaya kinakailangan po ay alisin ang ating pong laman, ang ating mga isipan at hayaan na punuin po ito ng pagtuturo ng Panginoon. Okay, sa pagpapatuloy, yung pong gold na ito na naka-highlight. Ang mga nag-aangking karapat-dapat sa pagtitiwala dahil sa kanilang karunungan ay hindi nauunawaan na si Kristo ang prinsipe ng buhay. Ang mga rabi ay tumingin ng may hinala at paghamak sa lahat ng bagay na hindi nagpapakita ng makamundong karunungan, pambansang kadakilaan at pagiging eksklusibo sa relihiyon. Ngunit ang misyon ni Jesus ay upang salungatin ang mismong mga kasamaang ito, upang itama ang maling pananaw na ito at gumawa ng isang reformasyon sa pananampalataya at moralidad. Naaakit niya ang pansin sa kadalisayan ng mundo, ang kababaang loob ng Espiritu at sa debosyon sa Diyos at sa kanyang layunin na walang pag-asa ng makamundong karangalan o gantimpala. Sa panahon na ating pong pinag-uusapan, kapag ka wala kang mataas na antas na pinag-aralan, kapag ka hindi ka, sabi nga sa ating pong Tagalog na nakasaya na nandito na pakinggan, alta sa syudad, po, may mga ranggo at may mga posisyon, parang wala kang karapatan na pag-usapan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ngunit nang dumating ang ating Panginoon Jesus, binuksan niya, mamnaman ko ang daan, upang makita na ang Biblia o ang kasulatan ay para sa lahat. Uulitin ko po, para po sa lahat. Hindi lamang po ang ating pong mga pari at mga ministro ang kailangan pong magbukas, kundi ito po, mga minamahal ko, ay para sa atin. Tanong, bakit ayaw pabuksan? Ano ba ang meron sa Biblia? Mga kapatid, ang Biblia, meron kang mababasa. At kapag ka meron kang nabasa, matututo ka. Ngayon, bakit ayaw ipabasa? Ayaw may mabasa at ayaw may matutunan. Sapagkat kapag may natutunan, mga pinakapatid, doon na po mabubuksan ang mga mata sa katotohanan at ito po ang magkakaroon ng isang pagbabago at reforma sa kanilang pananampalataya. Ganun po ang nangyayari, mga minamahal ko, nang ang mga pamanini po, yung ating pong mabanggit, sa kasaysayan po, bakit dumami ang relihiyon, mga minamahal ko, ang nangyari po ay nagbukas ng banal na kasulatan at meron pong nabasa at nakita nila yung pinapagawa at yung mga kasanayan na ginagamit at pinasusunod ay wala po sa banal na kasulatan. Kaya nga tumalikod, umalis doon po sa kanilang kinakaaniban at yun pong Biblia ang kanilang sinundan. Kaya nga po ganun din sa atin po ngayon, mga kapatid kong minamahal, ini-encourage po namin kayo sa lahat po sa ating FB Live, sa ating po YouTube at yung ating po mga kaibigan na mga nakikinig, bigyan po natin pansin ang banal na kasulatan. Basahin po natin. Ito po ay sulat ng pag-ibig sa atin ng ating pong mahal na Diyos. At ito po ang sabi nga natin kanina, ito'y pagtuturo ng pinakadakilang guro po natin. Kaya nga po, sa oras na ito, ay magbulay-bulay po tayo at magkaroon tayo ng usapan sa Panginoon na, opo, Panginoon, aking napakinggan. Susubukan ko po na magsimula ngayon ay maglalaan ako ng oras upang aking basahin ito, pag-aralan ko ito, pagbulay-bulayan ko ito, at sa tulong po ng Banal na Espiritu, ating idalangin din na yung ating natutunan ay ating pong maikabuhay din naman. Okay, sa huli, ang sabi po dito, siya ay nagalak sa Espiritu habang nakikita niya ang mga dukha sa mundong ito.
sa buong pananabik na tinanggap ang mahalagang mensahe na kanyang dinala. Tumingala siya sa langit at nagsabi, "Ako ay nagpapasalamat sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat itinago mo ang mga bagay nito sa marurunong at matatalino at inihayag mo ang mga ito sa mga sanggol." Opo, ganun na lamang ang kasiyahan ng ating pong Panginoon Sus sa mga tao na sa Kanya ay makikinig at magpapaturo. Kaibigan, kapatid ko, ang sabi ng banal na kasulatan sa Apokalipsis 1:3, mapalad ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng propesiya at ang mga tumutupad sa mga bagay na susulat dito, sapagkat ang panahon ay malapit na. Kaya ngayong umaga, magsama-sama po tayong mapabilang sa mga tinatawag na mapalad, at sa paaralan ng ating pong Panginoon Sus, tayo po ay mag-enroll at hayaang tayo po ay kanyang maturuan. Okay, so ngayon po ay tayo dadako na sa ating pong sharing time. At nawa ay maging handa po tayo upang gawin ang ating pong bahagi. By the way, ating binabati ang kapapasok lamang na ating pong mga kasama ngayon, si Brother Dong at kanyang buong family, Sister Raquel, ang buong family, ganyan din po si Brother Alan at kanyang pong buong family. Good morning, good morning, good morning. Happy Vesper, happy Friday. Good morning po sa lahat. Morning po sa lahat. Happy Vesper. God bless us all. Ayan, thank you so much sa inyong pong pagtugon. Ayan, at gayon din sa ating pong dito sa ating pong FB Live ay marim na rin si Sister Edna Nispero. Sabi niya, happy morning. Happy Friday mga kapatid. God bless us all. At atin din binabati abang sinisharean ni Sister Edna. Po, marami siyang sinisharean. At God bless po sa inyo. Si Ate Rita Hornal. Happy Preparation Day. God bless. At gayon din si Tita Gloria Garcia, happy Friday, amen. Happy Friday, Tita Glo. And God bless po sa inyo po at sa inyong pong buong family. At gayon din si Sister Joy Villarosa, good morning everyone. At gayon din si Ate Minda Aquino, happy Preparation Day sa lahat. Amen, Elder. Ayan, thank you so much po sa inyong pong patuloy ng pagsubaybay. Huwag po tayong bibitiw mga kapatid, At ang aking dalangin at hiling, till Jesus comes, ay tayo po ay magkaroon ng maalab na pakisangkot. Wala pong bibitiw, sapagkat nakakatiyak tayo na yung ating pong Panginoon Sus ay hindi tayo bibitawan. At kaya nga ay manatili pong nakaugnay, manatiling nakakonekta sa ating pong mahal na Diyos, sapagkat siya po ang ating pinagbimulan ng ating lakas. Siya po ang dahilan ng ating pong pagtatagumpay. At siya po ang dahilan ng ating kapayapaan, kapahingahan. At siya ang dahilan ng lahat-lahat. Kaya wala pong bibitaw sa ating Panginoon. Okay, Ate Lita, sige po, go ahead. Thank you so much sa panguna. God bless po. Okay, good morning po. Mga kapatid, tayong mga Pilipino may kasabihan na sabi ay, ang di marunong lumingon sa pinanggalingan ay wala pong mabuting kahihinatnan po, ay hindi makakarating sa paroroonan. Kaya nga, kung dito sa lupa, wala tayong ibang dapat na sana gawa ng utang na loob unang-una, kundi yung ating mga magulang na talaga namang ginawaan lahat para tayo ay mapabuti. Pero nakakalungkot sa nakikita nating sitwasyon ng mundo, maraming mga anak ngayon talaga namang ay talagang minsan hindi mo matake yung mga lumalabas sa mga bibig, yung mga talagang kakalungkot. Yung mga magulang ay tunay nga na nababaliwala o talagang hindi na kinikilala ay sa mga hinaharap naming kakaso hamak nyo mag-ina, nagbabaranggayan. Nakakalungkot po yung ganun. Kaya minsan meron din kaming kaso na nakulong, pero yung magulang dahil sa pagmamahal sa anak, misto lang na benta yung mga ari-arian, makawala lang po yung kanyang anak sa bilangguan. Ganyan-ganyan din po ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Bagamat tayo'y pasaway, pero hindi siya nagsawa na gumawa lahat. At sabi nga yung ultimatum na ginawa na dahil bumaba na nga po siya para iligtas tayo. Pakawalan tayo sa ating mga pagkakabilanggo, sa ating mga kasalanan. Pero talagang nakakalungkot sapagkat nababaliwala natin kadalasan yung ginawang sakripisyo na yun ng Panginoon sa patuloy nating mga paglabag. Kaya
minsan ako po hindi nagsasalita kasi sa totoo lang ay tagos sa puso yung dahil alam mo sa sarili mo na ikaw mismo ay hindi nakakapagbigay ng kapurihan sa Panginoon. Kaya sabi ko nga, gusto nating makarating sa langit pero paano tayo makakarating hindi nga, sabi nga yung kasabihan na hindi ka lumingon, hindi mo kinikilala ang Diyos. Ang ibig sabihin noon, pag di mo kinikilala, hindi ka sumusunod. Kasi yung nagsasabing kinikilala, hindi naman sinusunod. Sabi ng Biblia, sinungaling po ang tawag sa atin. Yung sinasabing nakakakilala, pero hindi naman natin sinusunod yung lahat ng kagustuhan ng Panginoon. Mga sinungaling daw po tayo. Kaya para hindi tayo maging ganon, ay siguro po ay talagang isuko yung ating mga buhay. Sa ating sarili talagang parang ang lakas talaga ng tawag ng dyablo pero mas malakas po ang Panginoon sa dyablo na yan sapagkat tinalo na po niya. Kaya sa Panginoon po tayo lumapit at mabigyang halaga natin yung sakripisyong iyon na ginawa ng ating Panginoon. Yan lang po at God bless us all po. Amen. Amen. Thank you so much for sharing po, no? At tunay nga mga kapatid, tayo po ay may kanya-kanyang struggle pero mapalad tayo sa tuwing umaga o sa ating gabing mga pagtitipon o sa mga in-between niya. Gusto ko pong linawin, mga kapatid, hindi lamang po sa atin po mga pagtitipon tayo tinuturuan, kundi maging sa kalagitnaan po, yung pong buong araw ay nariyan ang Diyos na nagtuturo sa atin. At walang sawa ang ating pong Panginoon Diyos na kung saan ay kanyang sinisikap, ginawa ang kanyang ginawa at ginagawa at gagawin ang lahat ng kanyang makakaya upang ang sangkatauhan ay madala sa kanyang pagliligtas. Kasi mga kapatid, nasa atin pong pagtugon Ang kaligtasan po para sa lahat, ang pagmamahal po para sa lahat. Yan po'y malinaw. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world. Yun, nakita niyo po, lahat po yun, yung world. Pero yung pagdurugtong po ay meron pong meron na pong pag-description ng na hindi mapapahamak. Ang sabi niya, yung pong kaya kung sino man ay sumampalataya sa kanya ay wag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano daw po? Sumampalataya. Hindi lahat nananampalataya. Pero nais po ng Diyos, lahat po ay dumating pa sa pagsampalataya. Kaya nga sabi ng aklat ng Pedro, hindi mabagal ang Diyos, gaya ng iniisip ng marami sa kanyang mga pangako. Ngunit siya daw po? Siya po ay naghihintay na ang lahat ay humantong sa pagsisisi. Opo, kapatid ko at mga minamahal na kaibigan, ang ating pumala Diyos ay patuloy na nanawagan. At siya po ang sabi ng Biblia, sa Revelation 3:20, makinig ka, ako'y nakatayo sa may pintuan, tumutuktok. Kung dirigin ang aking tinig at buksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya at kakain kasalo niya at siya'y kasalo ko. Opo, ang ating pong Panginoon Jesus ay malao nang kumakatok sa ating mga puso. Mga kapatid, sabi nga ni Atilita at sabi po ng awit, kung ating papasimplin yung awit, gusto kong bumait pero di ko magawa. Opo, yan din po yung daing ni Apostol San Pablo. Pero sabi niya, ngunit salamat sa Diyos. At natagpuan niya po, mga kapatid ko, ang pag-asa. At ang pag-asa po natin, lahat po tayo, ay yung atin pong Panginoon Jesus. Atilita, kanina pa po ba yan o bago lang uling taas? Hindi ko po natanggal. Okay, thank you. Brother Dong, sige po, go ahead, Brother Dong. Good morning po sa lahat. Para din po doon sa sinabi ni Atilita, yung sabi po doon sa ating binasa, yung mga Pariseo at Eskriba ay nagugol ng maraming panahon para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero sabi nga doon sa isang talata, gawin mo ang kanilang sinasabi pero huwag mong gawin ang kanilang ginagawa. Mga kapatid, naramdaman ko nga po sa aking sarili ngayon, tulad ng sinasabi ni Ate Rita, tagos sa puso, na parang ako pa rin to. Ako to. Para akong isang Pariseo na nag-aral na maraming natutunan, maraming nalaman, pero hindi naman ina-apply. Sinasabi lang. Yun nga po sabi,
gawin mo ang kanilang sinasabi pero wag mong gawin ang kanilang ginagawa. So yung mga Pariseo, sinasabi nilang ganito pero iba yung kanilang ginagawa. Naisip ko po na parang ako to Kaya nga po yung pamagat natin, ugat sa isang tigang na lupa, tuyong lupa. Aba, pag nagtanim ka sa tuyong lupa, ay hindi tutubo, hindi lalago kailanman, sapagkat tuyo ang lupa. Pero may tumutubo po talaga sa tigang na lupa. Tingnan niyo po yung kugon sa bundok, kahit po tag-araw, lumalago po sila. Yun po yung mga ugat na matitibay. At yun nga po, kailangan nating maging ugat sa isang tigang na lupa para po tayo ay lumago at ipakita ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Lang po at magandang umaga po sa ating lahat na kung saan ay para po talagang hindi para tayo na nga po pala talaga yun. Yung mahabang panahon na sabi ay ako po ay napakatagal ng mananampalataya. Pero siyempre po, sasalita po ako sa aking sarili, Ako po ito. Pero hindi naman makita yung tagal na yun, Parang nag-uumpisa pa lang o bago, parang wala pang alam. Ganun po yung mga Pariseo, Maraming nalalaman pero parang walang alam. Dahil hindi po nila ito na isa sa gawa. Yun lang po at magandang umaga po. Amen. Thank you, Brother Dong. Kaya nga sabi po ng isang talata sa Biblia, sabi po ng ating po Panginoon Jesus, malibang humigit ang iyong katwiran sa katwiran ng Iskriba at Pariseo, ay hindi kayo makapapasok sa karya ng langit. Kaya napakahalaga po mga kapatid na hindi tayo makagaya nito pong ating pong pinag-aaralang mga Iskriba at Pariseo, na gaya nga ng sabi ni Brother Dong, mapakaraming panahon na gumugol ng pag-aaral, mga dalubhasa sa kasulatan, pero nabigong kilalanin ang ating pong Panginoon Jesus bilang kalang tagapagligtas, Mesiyas na kalang hihintay. Mga kapatid, tama ang Biblia, ang salita ng Diyos ay buhay. At ito po ay kinukumpara sa tabak na may dalawang talim na tumatagos hanggang sa kaibuturan ng ating pong kalooban. At hindi maiikaila na ito po ay may tarak sa bawat isa sa atin. Kasi pagkat sa bawat sandali na tayo po ay nagsasabing kilala natin siya, ngunit hindi natin ginagawa ang kanya pong banal na kalooban, hindi po nangangahulugan talaga na kilala natin siya. Sapagkat ang sabi nga ni Ate Lita, tayo daw po ay mga sinungaling kapag hindi natin ginagawa. Maigi pa yung ating pong maintindihan yung isang talata pero kinabuhay mo. Pero yung pong kabisado mo ang Biblia tapos di isa doon ay hindi mo naman kinabubuhay, ay naku po mga kapatid, baliwan ang lahat yun. Kaalaman lang po yun, hindi po tayo natuto mga kapatid. Informasyon lang yun na ating pong nasagap. Pero ang mahalaga po, natuto tayo sa pamagitan po ng ating pong pag-a-apply sa pang-araw-araw nating buhay. Napakadali po magsalitang ng maganda. Napakadali pong lumikha ng mga salita na magaling sa pakinig. Pero ang po ay walang laman pagka ito po hindi natin pinabakapan. Kaya nawa sa pagtuturo ng Panginoon ay matuto po tayo mga kapatid. Thank you, Brother Dong. Okay, Brother Alan, sige po, go ahead. Muli magandang umaga po sa lahat. Ang mahirap po dito mga kapatid, ang tao, hindi sila naniniwala na sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Pero gumagawa naman sila ng ibang Diyos na mas kinikilala nila kaysa sa ating Panginoon. Yun pong ang hirap dito sa ating ngayon sa ating ginagalaw. Kaya nakakaawa po ang ating Panginoon. Katulad po ng Israelita, paano sila ay nasa ilang, ay nandun na nga manifestation ng pag-iingat ng ating Panginoon sa kanila. Yung haliging apoy, yung mana
yung ano pa ba, yung kung ano pa mga, yung pugo, kung ano pang mga manifestation ng ating Panginoon. Yet, anong ginawa po nila? Gumawa pa sila ng Diyos-Diyosan, yung gintong guya. At iyon ang mas sinamba nila. Kaya mga kapatid, ito po ang ano ng ating mundo ngayon. Mas kinikilala ng Panginoon, ng mga tao ngayon, ang siyensya kaysa sa Panginoon na pinagmulan ng siyensya. Ang sabi po ni Ellen G. White sa kanyang sulat, ang sabi po ay, ang artistikong kasanayan ng mga tao ay gumagawa ng napakagandang pagkakagawa. Mga bagay na nakalulugod sa mata at ang mga bagay nito ay nagbibigay sa atin ng idea ng taga-disenyo. Ngunit, ang bagay na ginawa ay hindi ang tao. Hindi ang gawain, kundi ang manggagawa ang binibilang na karapat-dapat na parangalan. Kaya habang ang kalikasan ay isang pagpapayag ng kaisipan ng Diyos, hindi kalikasan, kundi ang Diyos ng kalikasan ang dapat dakilain. Yan po yung counsels for the church, mga kapatid. Ibig sabihin, pinagkalaban tayo ng kalikasan, ng nature, ay ang ginawa naman ng tao. Kaya yun sinasabi ko, sumasamba sa kalikasan, sumasamba sa, di ba? May mga ganun tao nawawala yung gumawa ng kalikasan. Kaya dito mga kapatid, ating patuloy na dakilanin ng Panginoon at kilalanin siya na nagbigay ng meron ng lahat ng bagay na meron po tayo dito sa lupa at siya magbibigay pa rin ng bagay na darating pa po sa atin. Amen. 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 Okay, thank you, Brother Alan, sa iyong binahagi. Ang naman ko, oras po natin ay 6:29 at tayo po ay dako na sa ating pong prayer time. Thank you so much po sa inyong mga pag-share at ating binabati si Ate Peli Sulalapsi at ang kanyang buong family. Nawa ay mabuti na po ang inyong pong pakiramdam, Ate Peli. At tayo po ay tumugon sa panawagan ng ating pong mahal na Diyos. Mga kapatid, matuto po tayo sa paaralan ng ating pong Panginoon Jesus. Meron tayong dakilang guro. No po, siya po ang the greatest teacher the world has ever known. Wala na pong kagaya niya at wala nang darating na kagaya po niya. Siya at siya lamang. Kaya nga po, maigi po mga kapatid na tayo po ay mag-enroll sa paaralan ng ating Panginoon at matuto sa kanya pong pagtuturo. Okay, so tayo po ngayon ay manalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming banal, nawa sa oras nito, mabuksan ang aming pong puso't isipan na kami po ay mahanda na pakinggan ang iyong tinig. At ang aming pong puso, ang aming isipan, ang buo naming pagkatao ay mahanda naman din na tumugon sa inyo pong mga panawagan at mga pagtuturo. Sapagat baliwala ang lahat ng aming napakinggan, nabasa ngayon, kung ito'y mananatili lamang na impormasyon na makakalimutan. Nawa kami po'y matuto sa pamagitan ng pag-apply nito sa aming pong pang-araw-araw na buhay. Makita sa amin ang katuruan ng aming pong Panginoon Jesus. Sa bakatwid ba ang kanyang karakter ang mahayag sa buhay namin. Ang paraan namin ng pakikipag-usap sa aming pong kapwa, ang paraan namin ng pagtrato sa aming pong kapwa-tao. Nawa ang aming pong relasyon na pataas sa iyo, Diyos, ay mag-umalab. At ang aming relasyon na pakros ay sa aming pong kapwa, ay amin po namang itong maisagawa na mahalin namin sila gaya ng inyong pagmamahal. Na ang aming mga mata ay tumingin kagaya ng pagtingin ng aming pong Panginoon. Ang aming pong puso ay maging maalab sa pagpapakumbaba at sa pagmamalasakit, sa pagdamay, sa pagdadalang habag sa aming pong kapwa-tao. Sapagat anuman ang aming gawin sa maliit na mga kapatid namin ito ay ginawa po namin sa inyo. Tulungan kami, O Diyos, na maging mabuting halimbawa. Nawa ang halimbawang sinundan ng aming pong Panginoon Jesus ay makita sa bawat isa sa amin na sa wakas hindi lang man kami nagsasalita ng magagandang bagay, kundi bagkos ang aming isipan at aming mga gawa ng kamay ay nagpapahayag kung ano ang aming pong sinasabi. Walk the talk, mga kapatid. Ito na po ang panahon ng pagsiseryoso. Ito na po ang panahon, ang tamang panahon ng pagtatalaga ng ating pong buhay na maging kasangkapang gagamitin ng ating pong mahal na Diyos. Bagaman tayo po ay mga sira-sirang lalagyan
Ngunit tayo po ay pinili ng Diyos upang paglagyan ng kanyang mabuting balita. Hindi po tayo tinawagan dahil tayo qualified, kundi tayo po ay tinawagan upang i-qualify ng Diyos. Kaya nga po, kung atin lang sasangayunan, kung tayo po ay magpapaubaya at magpapasakop sa banal na kalooban ng Diyos, kagaya po ng unang mga panahon, ordinary people doing extraordinary works for the Lord. Yun po nawa ang maging ating pong karanasan. Kaya nga, bayan ng Diyos, sa oras na ito, lahat ng nakakabalakid, lahat po ng mga inyong pasan, mga alalahanin sa buhay, ang inyong mga takot, ang inyong pong mga pag-aagam-agam ay iwan lahat sa paanan ng ating po Panginoon, sapagkat nasasabik po siyang iyan ay tanggalin sa atin at siya ang magpasan. Sabi diya, lumapit kayo sa akin, ganyan na napapagod, nabibitan, lubas sa inyong pasanin, at makakatagpo kayo ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. At sa kanyang paaralan, tayo po ay matuto, sapagkat siya ay may mababang puso at may mapagbabang puso. Dakilang Diyos, inyo pong i-bless ang lahat na naririto. Sa lahat ng aspeto ng buhay, ay masumpuan niyo mga minamahal ko, na kayo po ay pinagpala ng ating pong Diyos na Ama. At inyo pong baunin ang basbas biyaya at pag-ibig ng ating pong mahal na Panginoong Hesus. At ang pag-ingat, gabay at kapangyarihan bigay ng Banal Espiritu ay sumatin ngayon at magpakailanman. Humayo kayong payapa, humayo kayong pinagpala, at nagpapala ng iba, sapagkat kayo po'y tumanggap na nito alang-alang sa matamis, dakilang pangalan ng aming pong Panginoon Hesus. Amen and amen. 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 Magandang umaga po sa Amen. lahat. Good morning po. Happy Vesper. Happy Sabbath. Ay, happy Vesper po. Amen and amen. Thank you so much sa inyo pong pag-share. Ayan, sabi po ni Sister Edna, tama po ang itinuturo mo o sinasalta natin magaganda. Dapat sa sarili natin makita ang bunga o kahulugan. Hindi magsalita tayo para sa ibang tao. Gawin natin muna sa ating sarili. Amen, Sister Edna. Opo, walk the talk, mga kapatid. God bless everyone. Shalom. Miss pa, mga kapatid. Bye-bye. Ingat po ang lahat.